O ano masasabi mo ngayon na ang tindi, no? Ano masasabi mo na si Pangulong Bongbong Marcos daw ay magdedeklara ng martial law? Ayan, no? O yan. Magdedeklara ng martial law daw, no? Bukas. Kasi alam mo, pwede naman na mag-declare sila ng martial law kung may dahilan. Pero saglit lang. Saglit lang ha. Si Kiko Barsaga ang may sabi niyan. Oo nga, oo. Kaya lang, kung gusto nila, kung yun yung hangarin nila, sana, kasi di ba may mga parameters para mag-pronounce ka para magkaroon ng pronouncement ng martial law. Ang problema, hindi nila na-achieve yung bilang ng tao na para pwede mag-trigger Di ba? Kailangan may kaguluhan. Parang peaceful naman yung rally nila dahil natakot kay John Vic. Halos walang tao rin Hindi, tsaka natakot kay John Vic. Alam mo ang ginawang style? Siguro nabalitaan niya na si John Vic Remulla ay nandoon sa rally, nandoon sa Forbes Park. Sa Forbes Park. Umiba ng lugar. Oo nga. Oo, ganun yung ginawa. Tapos ito naman, yung lawyer pa, si Trixie Cruz Angeles, ang sinabi is, nauto daw o nalinlang o naloko kung ano mang term na ginamit niya. Correct. Kaya daw, nag-antay si John Vic doon. Nakita ko si Attorney Notario, si Jimmy Bondoc, ni Notario, wala. Nandoon sa Forbes Park. Andun nga, di ba? Ibig sabihin, nauto din yun. Wala. Nagkautuan sila. Di ba? Ang ano diyan, talagang ang totoo, nauto sila si Kiko, nauto ng DDS talaga. Nauto ng mga DDS. Vice versa sila. Nagkautuan. Si Kiko, nauto ng mga DDS. Yung mga DDS, nauto ni Kiko din. Oo. Yun nga Pero posible, ang maganda niya, napagmitingan pa nila daw yan. Yun yung sinasabi ko sa iyo, di ba? Isang araw pa sinasabi ko sa Santa Mesa, 8:00 ng gabi. Ang mali lang nila. Organized now. Ang mali nila, hindi sinama si Chavit. Kung sinama si Chavit, may 3 bus siguro na may hakot yan, kahit pa paano. Yun lang. Di tsaka mga malamang, kung i-declare nilang sasama si Chavit Singson, yung mga pumunta nung September 21 na binu si Chavit, baka pumunta rin para ibuulit siya. Malamang yun. Kaya siguro hindi na nila sayang, dadami siya ng ano niyan. Anyway, ito ako mag-aano ngayon. May papakita ako sa iyo ngayon, no? Sige. Ito kay Mark Villar naman ito. Nasama ko ba? Ito kay Mark Villar naman ito, no? Kasi naalala mo ikinontent natin dito yung kay Villar, yung kay Ramon Tulfo na sinabi, sorry. Asan ba yun? Na sinabi, nagwawala daw. Oo. Di ba? Nagwawala daw si Mark Villar doon sa ICI. Ngayon, babasahin ko ng mabilisan ito, ha? Sige. Para anliit natin ito yata yun Ayan. Babasahin ko ng mabilisan ito. Sabi dito, mga boss, is ayan meron siyang litrato talaga Ayan. May with matching litrato ni Mark Villar na nanunumpa di ba? So ngayon, ang unang iisipin mo diyan is baka nga yung bubwit ni Ramon Tulfo ay talagang totoo, di ba? Sa ICI ba yan? Oo, ICI yan. Okay. Sa loob ng ICI, ayan may litrato na nanunumpa. Ngayon, ang sabi dito ni Ramon Tulfo, ininsist nung kanyang source na tagaloob na nagwala si Mark Villar sa hearing ng Independent Commission Infrastructure. Ngayon, tatanungin kita, with matching picture, alisin ko muna to. With matching picture, ano masasabi mo? Totoo kaya? And sa akin, kung kunyari, kung iisipin mo lang yung probability kung talagang pumunta or nagwala etong si una, so ano natin kung ano yung mga facts na hawak natin. Umattend siya ng ICI, umattend. May picture, may ebidensya ba tayo na pumunta? Ayun, kita naman natin nanunumpa pa. So ngayon, kung nagwala, malaki posibilidad kung yung hearing patungkol sa mga kung saan nadadawit siya or siya yung pinaka main na suspect pagdating sa korupsyon. Malamang sa malamang, since ikaw nananahimik ka, kampi ka,
ang pinapalabas pa nila, 'di ba? Syempre, isa pa sila sa parte ng majority, kumbara maka-administrasyon, tapos biglang iimbestigahan ka ng ICI tapos ikaw pa pala yung parang tinutumbok, which is hindi naman malayong ikaw ang tumbukin dahil ikaw yung dating secretary ng DPWH. Malamang wala ka nga talaga kung malaman mo na ikaw pala ang main target ngayon ng ano. Ginagamit niya yung pagkasenador niya para magwala siya. Oo. Siguro ang akala niya, etong ICI na to, pag pinagwalaan ko lang to, pagka nagwala ako dito, itumba ko yung mga kung ano-ano dito, ihinto na nilo sa akin. Tingin ko, hindi. Ano? Oo. Yun yung ano si ano rin, hindi ko maalala kung ano lang, I'm sure it's off topic, pero si Joel Villanueva nung pinakita na biglang nag-hearing din sa ICI, medyo mainit din yung ulo eh. Malakas yung pagkakasara ng kotse eh. Mas mainit ulo. Siyempre, ayun yung hinahabol siya ng mga ano? Okay. Tsaka ito pa, kinoconnect pa ni Ramon Tulfo, ang sabi niya dito is, kumbaga, sabi pa nung espiya ko, tumagal lang, sabi ito, papakita ko. Asan ba ito? Sabi pa nung espiya ko, tumagal lang ng 25 minutes, no, yung interview sa dating DPWH secretary. Tingin mo, 25 minutes enough na para kay Villar? Yung 2016 hanggang 2022 na siya ang DPWH, enough na ba yun? Ay, yun ang ano dyan. Kasi yung panunumpa pa lang, mga 5 minutes na. So 20 minutes, pagpalagay mong 5 minutes kada isang taon, wala. 'Di ba? Hindi pa rin naaabot. Hindi kaya ginawa niya itong pagwawala na ito para mapahinto at hindi na magtuloy-tuloy yung ICI? Posible. Yan ang malaki yung probability na talagang nagwala siya para at least makalis na. Siguro walang maisagot. Hindi ganun ka-preparado. Iba yung inaasahan niya. Kaya mas inokay niya pa na may sinasabi dito, saglit lang. Latest news, GMA Live News. Wala na, umalis na siya sa kasama ang buong pamilya sa palasyo. President BBM umalis na sa palasyo. Kinuha ng Philippine Marine. Gabi. Paniwalaan natin. No, paulit-ulit pa naman si Soto na kailangan paniwalaan natin. Inalis ko na. Bawal magkalat ng fake news dito. Uy! Bawal. Biruin mo, nahirapan paulit-ulit na in-screenshot niya at ano tawag doon? Copy-paste. Paulit-ulit. Finlad niya para at least mapansin eh. Tapos pinindot ko ng isang pindot, ang sabi ko, ban. Tapos na. Ngayon, eto pa. Yun nga ang tanong niya, would be 25 minutes is enough nga daw doon sa question and answer niya. Ay sabi, the good senator and honorable. Tapos, bakit daw inescortan palabas si Mark Villar? Kasi parang sinabi na tinawagan siya ng security. Yun yung unang pronouncement ni ni Montulfo. Parang dahil nagwawala, inescortan na ng Kaya nga eh. Kasi kung simpleng tapos na, okay, sige, let's say 25 minutes lang for this day, para sa ngayong araw. Di ba? Bakit kailangan pang may escort ng security? Malakas din. Pag ako naisip ko lang din ngayon, may posibilidad din na baka pinapa-pull out niya yung investigation na yan, yung mga ebidensya or yung mga ano nyo yan. Baka siguro kaya nagwala eh. Hindi, baka yung pagwawala niya nga hindi mapigilan. Kaya kinailangan na tawagin yung mga security para ilabas na siya kaysa magulo yung investigasyon. Sige, let's say sabihin natin totoo yung sinasabi ni Ramon Tulfo na pagwawala. Tingin mo ba ihihinto ng ICI itong investigasyon ng dahil lang doon sa pagwawala ni Villar? Malabo yun, independent yan eh. And independent siyang ICI, and una pa malakas ang clamor ng mga tao ngayon na ipagawing public yung mga hearing. Hindi, baka matakot sa kanya. Tingin mo, matatakot kaya sa kanya yung sa pagwawala niya? Sa tingin ko, hindi naman.
Sa tingin ko, marami ding mga maraming mas makakalabang matindi yung ICI kaysa sa hindi siya yung magiging pinaka. Kung ngayon pa lang atras na yung ICI or matatakot. I don't think so kasi independent yan eh. May at least yung feeling nung yung 4 na member niyan. Oo. Iba yung power na binigay sa kanila through executive order. Correct. Oh, yun niya eh. Yun yung sasabihin ko, yun yung gusto ko sabihin na presidente, eksekutibo ang nasa backup sa kanila eh. Tingin ko hindi magba-back down kahit anong pagwawala pa nitong si Villar. Di ba? Oo. Kahit anong pagwawala pa nitong si Mark Villar, ang tingin ko hindi hihinto to dahil lang to. Sabi ni Don Pasis, mukhang Villar yung binabanggit dati ni PBBM na naghahari-harian. Hindi tsaka ang tagal kasi, 'di ba? Biruin mo ang tagal ng talagang nasa itaas na yung mga Villar. At ito, isa ako sa nakatira doon sa Antipolo. Problema talaga yung prime water nila eh. Pero ngayon lang nabuksan, ngayon lang umabot sa presidente. At ang presidente binanggit mismo sa SONA. Oo. 'Di ba? Ano sabi ng presidente, yung mga kababayan natin na walang tulo, yung kanilang gripo, walang tubig, yung kanilang gripo. Pero grabe na kasi naman, no? 2025 na, meron pang part ng Pilipinas na hindi tinutuluan ng gripo dahil sa ganyan. Ang pakiramdam ko kasi diyan, ang ginawa nila is, sige, ay dahil subdivision natin ito, kailangan sa atin lahat ng kita, internet, tubig, o kahit ano pa, dapat kuha natin diyan. 'Di ba? Kung lumalabas niya, masyadong naging gahaman talaga yung Villar.